Magandang umaga po sa ating lahat. Directly ay nais ko na dumako na tayo doon sa atin pong text sa Philippians chapter 2 verses 19 to 30. Philippians 2:19 to 30. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father he has served me with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come to you. I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow workers and fellow soldier, and your messenger and your minister to my need. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy, and honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Well, kung mapapansin po ninyo, ang ating text ay nasa kalagitnaan pa lang. Actually, ay yes, nasa kalagitnaan ng sulat na ito, pero tila yung ating binasa ay nasa dulo na dahil ito ay parang travelogue or yung travel plans ni Pablo na usually ay makikita natin sa dulong bahagi ng kanyang mga sulat. 'Di ba? Laging pagka sa mga sulat niya, yung kanyang travel plans, nire-reserve niya ito sa bandang dulo. Dagdag pa dito ay mukhang hindi ito connected doon sa nakaraang bahagi ng sulat na ito. Yung nakaraang bahagi ng sulat na ito, which we tackled isolately doon sa mga nakaraan nating preaching sa hapon from chapter 1 verse 27 that have been quoted ng ating teacher kanina hanggang doon sa chapter 2 verse 18, yung verse before this ay makita natin yung binasa kanina ng ating teacher, yung ito ay yung mga life worthy of the gospel of Christ. At kaya nga nakita natin dun sa verses 1 to 27, chapter 1 verses 27 to 30, ay nakita natin yung gusto ni Pablo na maging unitedly firm sila in the front of great oppositions. That this unity is a sign of their opposition's destruction. Diba? Sabi nila, this is the sign of their destructions, but to you, it is your salvation. Paul wanted them also to stand firm by motivating them na sinasabi niya, ginrant sa kanila, hindi lamang manampalataya kay Kristo, kundi pati mag-suffer. So, blessing, maging yung suffering nila. So, they needed to be standing firm against this great opposition. At yun yung isang bagay na dapat maging buhay nila in order to live a life pleasing or worthy of the gospel. And then, dun sa pangalawang bahagi nung passage na yon, doon sa chapter 2, 1 to 4, ay sinalaysay ni Pablo yung pagkakaroon ng unity na nakabase doon sa napakaraming realities ng kanilang salvation. Diba? Sinabi niya doon na if there is any comfort in Christ, if there is so much these blessings na ito, fulfill my joy by being united. 'Di ba? Maging like-minded kayo. At ma-maintain ito sa pagkakaroon ng selfless humility. 'Di ba? Sinabi niya doon sa chapter 4, count others
better than yourself. And then yung alam natin yung pinakasentro ng text or ng book na ito, yung chapter 2, 5 to 11, pinakita niya yung supreme example ng buhay that is worthy of the gospel, which is yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, characterized by humiliation and obedience unto death. Diba? Hindi niya inisip na parang, bakit ako magpapakatao, ba't ako magkakatawang tao, Diyos ako. Hindi niya sinabing ganon. Kundi iniwan niya yung kanyang mga karapatan, mga privileges, at siya ay nagpakababa. At sa kanyang pagpapakababa, sumunod siya sa Diyos hanggang sa kamatayan. And then yung chapter 2, 12 to 8, pinakita dito yung issue ng obedience. Sinabi niya, work your own salvation with fear and trembling. And that is true obedience. And then sinabi niya, it is by avoiding, grumbling, and disputing para mag-shine sila as lights. Kumbaga yung testimony nila ay makikita by being united, hindi nag-aaway-away. And then, binigay ni Pablo yung kanyang example na para sa obedience na even pagsasacrifice. Sinabi niya, even if I am going to be poured out as a drink offering, I will be rejoicing. Magbubunya ako at magagalak ako, and you should be rejoicing with me also. So, malinaw na yung mga verses na yon ay magkakaugnay, pero tapos, nung pagkatapos nun, dito sa ating text, biglang nag-shift ng focus si Pablo na biglang travel report yung binanggit niya at hindi pa naman tapos yung sulat niya. Ang sinabi ng ibang ang sabi ng ibang mga scholars na mga nauna ay gusto na sanang tapusin ni Pablo dito yung sulat, at ang sabi naman ng iba, isiningit lang niya ito para parang digression. Kumbaga, mag-iba ng tono yung kanyang pananalita dito, at nagsiningit niya lang talaga ito without any connection sa lahat ng nakapaligid dito, both before and then after na mga passages. Well, sa ating pag-aaral ay nakita natin na totoong travel log or travel plan ito na supposed to be nasa dulo ng sulat, ngunit nais ni Pablo na ilagay ito mismo dito para magbigay ng tangible illustration ng iba, ng tangible illustration kung saan makikita yung life that is worthy of the gospel. Just like our preaching dito sa pulpit na ito, every challenge, kung mapapansin ninyo, we deemed at pinipilit namin hanggat maaari, meron kaming case illustration para masabi namin na hindi suntok sa buwan itong inihahamon natin mula sa salita ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos ay nagawa na ito ng mga dating mga Kristiyano, and ina-encourage natin na gayahin yung mga ginawa nila, at possible pala itong ganitong mga challenges na ibinibigay namin sa inyo. Kaya dito, sinasalaysay ni Pablo yung kanyang travel plans sa paraan na gusto niyang ipakita kung papaanong sila Timothy at Epaphroditus ay naging magandang halimbawa ng buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Bakit? Ipinakita dito ni Timothy na kung papaano maging united kay Paul at sa mga taga-Philippians. Diba sinabi niya sa mga naunang verses dun sa chapter 2 na sinabi niya, be like-minded, magkaisa kayo ng kaisipan. Dito, pinatunayan ni Timothy na siya ay kaisa ni Pablo at ng ibang mga mananampalataya, kasi sinabi ni Pablo doon, for I have no one like him. Sa English, hindi natin mahalata ito, pero kung titingnan natin yung talagang kahulugan nito, yung ibig sabihin ng like him dito is one-souled. Ibig sabihin, magkaisa talaga sila, like-minded. Actually, yung kanilang soul is very knit together, at pinakita ni Pablo, pinaliwanag niya how that happened. Papaano nagwo-work yung pagiging one soul nila. Pinakita niya yung selfless na concern for others na katulad sa ginawa ni Kristo. Kumbaga, they are both
ay parang si Kristo kung papaanong sila ay nag-aaruga at may genuine concern sa mga kapatiran. Paumanhin po ninyo, medyo nagkasakit ang iyong lingkod at kinakailangan na uminto paminsan-minsan. But sa biyaya ng Diyos ay tayo ay magpapatuloy. Pinakita ni Timoteo dito that he is one-souled with Paul sa paraan na gustong-gusto nila pareho na ipakita yung kanilang genuine concern for others, or proven ng pinakita nila ito. Si Epaphroditus naman ay katulad ni Jesus na naging obedient unto death. Di ba? Si Kristo naging obedient unto death. Si Epaphroditus din, muntik nang mamatay sa pag-fulfill ng kanyang misyon. At nakita natin na lahat ito kasi Paul commended these two. Pinakita niya how great itong dalawa na ito. At pareho silang kinomend or kinilala ang magandang qualities at ang kanilang accomplishments sa ministry dahil ito ang buhay na totoo namang commendable sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Not just ministers like Timothy and Epaphroditus. Hindi lang mga tumatayo sa pulpit. Hindi lang mga leaders like deacons or pastors. Ito ay dapat makita sa lahat ng mga mananampalataya. Remember, ito mga qualities na ito yung sinasabi ni Pablo nung una pa lamang na maging katulad ninyo. Have this mind in you, which was also in Christ Jesus. Di ba? Kahit si Kristo yung ultimate na ating example, Paul wanted us to emulate yung ginawa ni Jesucristo, and these two have emulated kung anong ginawa ni Kristo, and we want and we should emulate this too. So, hindi ba't ito ay yung buhay na may mind ni Kristo? Hindi ba't ito yung buhay na may disposisyon na katulad ng disposisyon ni Kristo? Na ano yun? Nakafocus hindi sa sariling interest, kundi sa interest ng iba. Yan ang commendable na buhay para sa mga lingkod ni Kristo. And doon natin kukunin yung ating mensahe. The commendable life that all of Christ's servants must pursue is one that is focused on the interests of others. The commendable life that all of Christ's servants must pursue is one that is focused on the interests of others. Ang buhay na kapuri-puri na dapat tahakin ng lahat ng lingkod ni Kristo ay yaong buhay na nakatuon sa interes ng iba. Napakahalaga ng mensaheng ito sa panahon natin ngayon dahil kung ang Philippians ay nag-uumpisang pasukin ng selfish ideology, makikita natin yan sa mga challenges at sa mga applications at mga gustong ipagawa ni Pablo sa kanila, like being like-minded at wag isipin ang kanilang sarili, isipin ng ibang tao. We can infer from there na merong somehow ganong problema sa Philippi. Parang magandang iglesia ang Philippi, very helpful, pero sa loob nila meron palang ganito. Pumapasok na yung pagiging makasarili. Ganun din tayo sa panahon natin ngayon. Baka mas malala pa tayo kasi sa panahon natin ngayon, yung Christianity and even salvation ay paraan para makuha ang sariling interest. Diba? Kinakalakal yung kaligtasan at sinasabing parang ibinebenta, sinasabing pag kinuha mo ito, napakaganda ng benefits sa iyo. And all those benefits are focusing sa ating mga sariling interest. Diba? Ito yung prosperity gospel movement na nakikita natin ngayon, palasak. Diba? Sinasabi na, if you want to be successful in earthly life, you want to have health, you want to have wealth, gusto mo na magandang kalusugan at hindi ka malugi sa iyong negosyo or hindi mo wala ang trabaho mo, believe on Jesus and He will take care of it. Papunta ka na ng langit, pero habang nandito ka pa lang, huwag ka nang mag-alala, ikaw ay magkakaroon ng maraming mga pagpapalang material.
Kaya namang ang commendable na buhay sa mga taong ito ay yung pagkakaroon ng magandang sasakyan after 10 years. Di ba? At kawawa ang mga wala pa ring sasakyan at mahirap pa rin. Kaya pinapayuhan ko na mag-ingat ang mga wala pang sasakyan dito. Baka makita nila tayo sa daan, sagasaan nila tayo. Pero ito ba ang pinapakitang buhay ni Kristo sa atin? Baka kung makita nila ngayon si Jesucristo, kung ganun pala yung kanilang ideology, na pagpapayaman lang, baka sa panahon natin ngayon, kung sa panahon natin ngayon dumating si Jesucristo, baka nasagasaan na rin nila ang Panginoong Jesucristo. Ito ay dahil iba ang focus nila sa focus ni Kristo. Ang focus ni Kristo ay yung kabutihan ng iba, hindi yung kabutihan ng kanyang sarili. Kaya naman, kung gusto nating magkaroon ng commendable life, gawin mong focus ng interest, ang interest ng ibang tao kaysa sarili mong interest. I would like this message to be a blessing sa atin. Dahil alam ko somehow, maging ang inyong lingkod, nagkakaroon ng ganito na reservations at masyadong nagiging, there are times na nagiging focus masyado sa nararamdaman, sa kabisihan. Actually, yung mga kabisihan na yan, leisure lamang, kumbaga, comfort lamang na ine-enjoy mo na mawawala kapag ka naglingkod ka kasi iisipin mo yung ibang tao at ginagawa mong dahilan, ako nga may problema, ba't ko pa iisipin siya? There are times na ganun tayo. I know the sin. I know the heart of a person na katulad nun. Kaya nawa ay maging pagpapala ito sa atin. So tanungin natin yung ating text. How does a life focused on others look like? Number one is having care for the concerns of others. And number two is taking risks for the service of others. Tingnan natin yung una. Having care for the concerns of others from verses 19 to 24. Philippians 2:19 to 24. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interests, not those of Christ or of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father he has served with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. So mapapansin natin dito that Paul begins his travel plan by telling that he hopes to send Timothy soon, meaning that this will not happen right away. Kumbaga, madidelay ang pagpunta niya dito, hindi ko siya maibibigay sa inyo. Sinabi ni Pablo sa verse 23 na papupuntahin niya si Timothy kapag nagkaroon ng linaw yung kanyang kalagayan. Kung yung trial niya at yung request niya kay Caesar ay magkakaroon ng magandang linaw at direksyon, kahit hindi pa ako nakakaalis dito, papadala ko na si Timothy sa inyo. Ito'y maaaring maging disappointing sa mga taga-Pilipos kasi si Epaphroditus ay sinend nila para ibigay yung tulong at pangalawa, para mag-alaga kay Pablo sa kulungan kasi minister sila doon sa bagay na lacking nila. Kumbaga, they cannot go with Paul, they cannot attend sa mga pangangailangan ni Paul, so they sent Epaphroditus para magstay doon at mag-alaga kay Pablo during his imprisonment. Maaring bilang kapalit siya ay bilang kapalit ni Timothy sa pagsama kay Pablo at para si Timothy naman ang pumunta sa kanila. Kasi during this time, may problema sa iglesia dahil malapit na at nag-uumpisa ng pumunta yung mga Judaizers na nakapasok doon sa Galatia. Sa Galatia, 'di ba, yung kalaban ni Pablo sa Galatia, pumupunta na siya papunta sa Philippi sa mga panahong ito.
Ganoon din, mapapansin sa sulat na ito na mayroong namumuong strife sa iglesia base sa mga challenges ni Pablo sa kanila. At sa chapter 4, we saw there two prominent women sa iglesia, Euodia and Syntyche, na nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan or nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. At gusto ni Pablo na magkaayos sila. Kaya maaaring ni-request nila si Timothy na pumunta sa kanila para tulungan silang resolbahin ang problemang ito. Ito rin ang dahilan, marahil, kung bakit parang nag-e-explain si Pablo dito na sinasabi niya, yes, ipapadala ko siya, pero hindi ito mangyayari ngayon. It will be soon. Mangyayari ito marahil mga ilang buwan mula ngayon. Pero alam nyo kung bakit hindi muna niya papupuntahin si Timoteo? Kasi subok nang maaasahan si Timothy sa panahon ng problema. Ito ay bagay na dahilan din kung bakit gustong-gusto nilang papuntahin si Timothy sa kanila. Kumbaga may track record ng hindi nang iiwan sa panahon ng problema itong si Timothy. Shock absorber ito. So, nung panahon na nagkakaproblema sa Corinth, pinadala ni Pablo si Timothy sa Corinth. Pinadala din sa Ephesus. Kaya itong tao na ito may proven na track record ito na sa panahon kung kailan kailangan siya ng iglesia, may matinding problema, nandun siya. Willing siya na gawin yon. Makikita natin kung paano naging maaasahan si Pablo sa tatlong commendations niya patungkol sa kanya. Una, doon sa verse 20, sinabi niya nga, yung sinabi ko sa inyo na, for I have no one like him. Sa Greek, yung like him is like soul. No? Kumbaga, like-minded. Sa papaanong paraan? Sinabi niya, for I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. Kumbaga, parehong-pareho ko siya. Na tunay na nagmamalasakit sa kabutihan nila. Tanong, kung ganun pala na nagmamalasakit pala siya sa mga taga-Philippians, bakit hino-hold pa ni Pablo si Timothy? Bakit kailangan i-hold ni Pablo? Yung puso pala niya para sa mga taga-Philippians. Kasi may mga supposed to be allies si Pablo, mga kakampi ni Pablo na mga preachers sa Rome. Pero sabi ni Pablo sa verse 21, for they all seek their own interests, not of those Jesus Christ. It echoes yung sinabi niya doon sa chapter 1, 15 to 18 na nagagalak siya kasi lumaganap ang ebanghelyo. At kahit sa may mga tao na nagpipreach by pretense, whether by pretense or goodwill, nagagalak ako kasi may mga tao dito na gusto lang akong pahirapan. At gustong i-highlight na ako'y nakakulong para inggitin ako sa kanilang malayang pangangaral. Ganun, maraming ganun sa Rome nung panahon na yon. Pero in contrast to them, ini-imply ni Pablo na namumukod tangi si Timothy sa kanila dahil hindi tulad nila, inuuna ni Timothy yung interest ng iba. And that's the second commendation. In contrast to them, that they seek their own interest, not of Christ, pero si Timothy, he do. Katulad ni Pablo, na mas nag-aalala pa sa advancement ng kingdom kaysa sa kanyang sariling kalagayan na nakukulong, hindi inalintana ni Timothy yung kanyang interest, kundi yung interest ni Kristo, yung welfare ng kanyang mga tao. And then yung pangatlo sa verse 22 na commendation, alam nila na subok na ang karakter ni Timothy. And sabi niya, you know what kind of person this is. Nakita nila kung papaanong sa kabila ng matinding pagsubok sa Philippi, di ba, na nakulong pa, na nagkaroon pa ng persecution, si Pablo, pero para siyang anak na hindi nang iwan, na willing na magsilbi sa gawain ng ebanghelyo with Paul. Remember dito, hindi niya pinaglingkuran si Pablo na si Pablo lang, parang Panginoon si Pablo. Ang sinabi ni Pablo dito, with all humility ni Pablo, no, sinabi niya, nag-serve siya with me. Hindi siya nag-serve sa akin. Nag-serve siya with me.
So hindi niya inalila si Timothy. Pero si Timothy sumunod. Parang anak siya ni Pablo. So, with that background of opposition sa Rome, mas kailangan ni Pablo sa panahon na ito ng kagaya ni Timothy na subok na si Timothy na genuinely masasamahan at matutulungan si Pablo sa kalagayan niyang ito. In other words, Paul commends Timothy to them and wanted to keep him in this time of uncertainty because he has proven the genuineness of his care for others during tough times. Kumbaga, alam ko ito, hindi ako iiwan ito kasi proven at siya. Hindi ako iiwan ito, tutulungan ako nito, i-encourage ako ng taong ito, and he'll be with me sa aking mga pagdadalamhati dito sa kulungan na ito kung meron man. So, dyan nagiging commendable ang isang mananampalataya kapag nariyan siya sa oras ng matinding pagsubok. Hindi siya handa siyang dumamay kahit sa gipitang sitwasyon. Yung talagang matindi na yung labanan. When the rubber meets the road, kapag medyo meron ng sobrang parang nag-uumpugang bato at ang isang miyembro ay naiipit na roon, nandoon ang isang exemplary na mananampalataya na commendable. So, sasama siya, tutulong siya sa panahon na yon. Hindi siya magkakaroon ng reservation at sasabihin, meron na nga akong problema. Marami na rin akong iniisip na mga iglesia na naiatang sa akin. Simula nang sinamahan ko si Pablo, hindi na ako sasama kay Pablo. Hindi niya ginawa yon, kundi hinayaan niya yung sarili niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. At nakita niya yung kalooban ng Diyos, isamahan si Pablo during his imprisonment. And that's the point. Our life is more commendable in times when others are in great trials and we forget ourselves to attend for their needs. Sorry. So, mas kapuri-puri ang ating buhay kung sa panahon na ang iba ay nasa matinding pagsubok, ay kakalimutan natin ang ating mga sarili upang matulungan sila. Upang matulungan natin sila. Iiwan natin anuman ang ating mga kabisihan para samahan yung ating kapatid na ito. Di ba ganyan ang ipinakita ni Jesus sa atin? Sa panahon na sadlak tayo sa kasalanan at wala tayong magagawa, we all have our misery. We want to climb yung ating salvation. And we think na maliligtas tayo sa maling paraan ng ating mga magagandang mga magagawa. Sa panahon na yon, Christ died for us. Ang ginawa niya is, He left yung comfort ng kanyang yung kanyang prerogatives. Hindi niya hinubad yung kanyang pagiging Diyos, kundi pansamantala. Iniwanan niya muna yung kanyang mga pribilehiyo at nagpakababa siya para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Ay maaaring iniisip natin, si Kristo lang ang may kakayanang gawin yon dahil tagapagligtas siya. Pero hinihimok tayo ni Pablo na magkaroon din ng ganoong kaisipan. Sundin natin yung yapak ng ganoon na pagdamay sa kapatid sa panahon ng suliranin. At sinasabi ni Pablo dito na hindi ito imposible. Posible ito dahil sa biyaya ng Diyos. At ito ay pinakita ni Timothy. Ito ang kanyang proven character. Kaya ang tanong sa atin, kamusta yung track record natin? Do we have that proven character like Timothy? Na sa oras ng matinding kagipitan o suliranin, nandyan tayo para magpakita ng genuine care for others. Hindi pakitang tao, hindi napipilitan, hindi yung parang magkaroon lang ng accolades. Kumbaga parang ipakita na magaling tayo, mabait tayo, kundi genuine care for others. Taos-puso, totoo at taos-pusong pagtulong. Di ba ang current situations natin ngayon? We have 2 members who are grieving for the loss of their loved ones. Paano mo ipinakita yung care mo sa kanila? I hope you felt the pain kahit paano. Maybe hindi ka pa nakaranas ng death sa family mo, pero
At least you want to feel the pain para sa kanila, para sa tao na yon. I hope you prayed for them nung nabalitaan nyo na namatayan sila. Saddened, very saddened. And I hope nakiramay tayo genuinely, at I hope patuloy tayong makiramay sa kanila sa panahon na ito. Nawa ay dito tayo makilala na sa oras ng kagipitan, tayo yung taong mas maasahan. And I heard one of our members ay kumbaga maiiwan na mag-isa dito sa kanyang tinitiran dahil ang kanyang nanay babalik sa ibang bansa at isasama yung isa niyang kapatid. So mostly she would spend yung kanyang time mag-isa doon sa kanyang apartment without relatives. Knowing that, ano yung naiisip natin? Papaano siya during those times na may sakit? Papaano siya during those times na kailangan niya ng tulong? Sana meron tayong naiisip na, teka, ito yung gagawin ko. Huwag naman sana, pero kung mangyari man, ito yung gagawin ko. Kumbaga, meron tayong genuine concern sa ganong mga pagkakataon. So, I want to challenge you, build a commendable reputation of being there to help others in their times of difficult situations. Magkaroon ka ng ganong reputasyon. Mag-build ka dahil ang reputasyon mo, mga mananampalataya, disciples of Christ, ang ating leader, ganon. Pero tayo, magkaroon tayo, sikapin nating maging katulad ni Kristo, na meron tayong ganong reputasyon. Gumawa ka ng kapuri-puring reputasyon, na palagi kang nandyan para tulungan ng iba sa oras ng mahirap na sitwasyon. Ipakita natin yung ating concern sa ating kapatid na nandito tayo sa tabi nila. Like Timothy, na pinili niyang samahan si Pablo sa kulungan. Literally, nagpakulong si Timothy, wala naman siyang kasalanan. Hindi madaling sitwasyon yon. Pero bakit niya pinili na siya ay makasamang nakakulong? Dito, even though house arrest ito. Free man, pero nananatiling nasa kulungan. Ito ay dahil sa kanyang matinding concern kay Pablo. Alam niyo, nung ancient times ay hindi sagot ng gobyerno ang kanilang pagkain. This is why nag-effort talaga na isend ng Philippi's Epaphroditus para magbigay ng malaking sum of money para makatulong sa pangangailangan ni Pablo kasi walang welfare na doon. Sagot pa ng nakakulong yung kanyang sariling pagkain. Pero si Timothy, kahit gano'n ang kalagayan ni Pablo, he chose to be there with him. Kaya nawa ay gawin nating available ang ating mga sarili just to be there sa panahon na matinding pagsubok ng ating mga kapatid. Yung pagpapakita mo ng concern at availability mo to help ay malaking comfort na sa kanila. Naway makilala tayong ganoon na sa panahong mahirap ay tayo ang naiisip nila na unang taong dadamay sa kanila. At tayo yung hahanapin nila, hindi ibang tao. Di ba? Magkaroon tayo ng sense na parang natutuwa tayo, hindi yung parang naiinis tayo na tayo lagi yung pinupuntahan. Ang magandang attitude is, gusto kong makatulong at natutuwa ako kapag ako yung iniisip nilang makakatulong sa kanila. At maging masaya tayo sa ganon. Alam niyo, ganyan si Timothy kay Pablo. Kaya nung time ng kanyang mas matinding imprisonment, again, sa Rome, pero he's in the dungeon this time, hindi na house arrest, mahirap ang kanyang sitwasyon sa kulungan at nararamdaman niya nang malapit na siyang mamatay. Doon sa sulat niya kay Timoteo, doon sa 2 Timothy Chapter 4, verse 9, sinabi ni Pablo sa kanya, siya yung pinuntahan niya, sinabi niya unang-una, do your best to come to me soon. You want to be like Timothy. Diba? Dapat maging katulad tayo ni Timothy na go-to person kapag may oras ng pangangailangan dahil alam nila, we can do something. Even our presence is enough para ma-encourage sila during their difficult situation. So sa oras na mahirap na sitwasyon, nawa ay tayo yung taong maaasahan na magmamadaling pumunta
sa kapatid na nangangailangan. Alam niyo, namatay si George Mueller. Hindi magkamayaw ang tao para makita yung kanyang procession. Lahat ng shop nung panahon na yon, lahat ng mga industries na huminto just to pay homage sa tao na yon. At lahat ng kanyang mga natulungan ng mga bata, both yung mga nakagraduate na may sarili ng mga pamilya at yung still mga inaalagaan niya sa kanyang orphanage, nagkasama niya. At sinabi nila nung sila ay umiiyak, sabi niya, they have lost their father. It is because nung nagsisimula pa lamang ang kanyang ministry na orphanage sa Bristol, napakahirap ng kanyang buhay, pero ginawang lahat ito ni 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 George Mueller na nandun siya palagi. Kasama siya at siya yung nananalangin para sa mga bata to provide sa kanilang mga pangangailangan. So, I want to give you this challenge na nawa maging katulad tayo noon. Someone who has a proven track record na available at merong deep concern at genuine concern para sa ibang mga kapatid. Pangalawa, taking risks for the service of others. So verses 25 to 30. 25 to 30, I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I am more eager to send him, therefore, that you may rejoice and see him again, at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with joy, with all joy, and honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. So Paul taught it necessary. Kung kanina sinabi niya, soon, si Timothy papadala ko, ibig sabihin, hindi ngayon, pero it is necessary for now to send Epaphroditus as soon as he finishes writing this letter. Kumbaga, ito na talaga, yung papadala ko na siya sa iyo pagkatapos ng sulat kong ito. It means immediately. Hindi po ito in comparison to Timothy na gusto ni Pablo si Timothy at si Epaphroditus ayaw niya, na parang sinasabi niya hindi mahalaga at kagamit-gamit si Epaphroditus kay Pablo sa kulungan. Maaring ikagulat nila na imbes na si Timothy ang ipadala ni Pablo ay pinabalik si Epaphroditus sa kanila. Maaring pag nakita na si Epaphroditus, bakit kaya? Sablay ba yung kanyang ministry? Yung kanyang performance, sumablay ba siya? Kaya kumpara kay Timothy, pinauwi na lang siya at si Timothy ay kinip. Para sagutin ito ay binigyan niya rin ng matindi. Mas matindi pa yung mga commendations. Mas marami pa yung commendation ni Pablo kay Epaphroditus. Hindi siya nag-fail. Pagpapakita ito na hindi siya nag-fail. Hindi siya naging pabigat kay Pablo. At this is not in comparison to Timothy. This is, kumbaga yung si Timothy, kino-compare niya sa ibang mga mananampalataya sa Rome but not with Epaphroditus. Gusto kong linawin yon. In fact, sinabi ni Pablo, nagbigay siya ng 5 titles. Diba? Sinabi niya, my brother, fellow worker, fellow soldier, and your messenger, and minister to my need. Lahat itong mga titles na ito ay titles na hindi pagpapahiwatig ng incompetence. Sa katunayan, ito ay pagpapakita ng sobrang pagpapahalaga ni Pablo kay Epaphroditus. Ang totoong dahilan kung bakit niya pinabalik si Epaphroditus ay yung kanyang what do you call that? Yung kanyang compassion. Yung kanyang compassion. Sinabi niya
sa verse 8. For God, dun sa verse 26, for He has been longing for you all and has been distressed because you heard that He was ill. Sabi niya, longing, nangungulila siya sa inyo. This is not just a homesick, na simpleng homesick lamang. Uh, hindi ito simpleng pagkamis lang. Yung longing niya dito ay kaparehas nung sinabi ni Paul sa chapter 1 verse 8. Sinabi niya, for God is my witness how I yearn. Longing nyo, yun yung longing na Greek word. How I yearn for you all with the affections of Jesus Christ. Gustong-gusto ko kayong makita. I want to be with you. Bakit ganoon na lang yung pagkamis niya sa kanila samantalang, di ba, pumayag naman siya na sumama kay Pablo doon? Anong nangyari? Bakit gustong-gusto niya na ngayon bumalik? Ito ay dahil sa sobra siyang nag-aalala. Pansinin natin to, nag-aalala siya sa kanila kasi alam niya, nag-aalala sila para sa kanya. Kasi narinig nila na nagkaroon ng sakit si Epaphroditus. Nag-aalala siya na nag-aalala ang mga Philippians para sa kanya at si Pablo nag-aalala din kay Epaphroditus kaya nag-jive yung kanyang kagustuhan. I-keep ko na lang si Timothy at ipadala ko si Epaphroditus doon. You see, ang driving force ng pagpapabalik sa kanya is compassion. Compassion. Deep compassion. Ito ay dahil sobra siyang nag-aalala dahil alam niyang nag-aalala sila ang iglesia sa balitang nagkasakit siya habang dinadala yung tulong kay Pablo. Hindi niya gustong mag-alala sila ng labis at baka may isang commentator pa nagsabi na nag-aalala siya baka magpadala pa ng tulong para sa kanya, ganun pa ang mangyari. He knows itong mga Philippian believers. Ito yung panahon na naghihirap sila. Kaya sobrang sacrificial na yung kanilang tulong kay Pablo. Ayaw na nila na mahirapan pa sila. Baka magpadala pa sila ng tulong ulit para kay Epaphroditus. Totoong nagkasakit nga siya at muntikan ng mamatay, ngunit pinaburan siya ng Panginoon na makasurvive at naidala ang tulong kay Pablo. Sabi ni Pablo, itinaya ni Epaphroditus ang kanyang buhay para punan yung hindi nila magawa para sa kanila. Hindi ito panglilibak at parang sinasabing may kulang kayo. No, sinasabi niya, ito yung kanyang ministry, di ba? Para mapunan niya yung hindi nyo kayang gawin dahil nanlayo nyo. Nandiyan kayo sa Macedonia, nandito ako sa Italy. At ginawa yun ni Epaphroditus kahit kapalit ay buhay niya. Yan ang buhay na commendable. At ang rason kung bakit sinabi ni Pablo na tanggapin siya ng may kagalakan at bigyan ng pagpupugay. Honor such men. In other words, Paul commended Epaphroditus for his exemplary service in risking his life in order to fulfill his duty. So, given our situation, hindi man tayo nire-require na ibigay ang sarili nating buhay para gampanan ang ating tungkulin sa ating kapatid. Ngunit sa ganun ding paraan ay kinakailangan nating talikuran ang sarili nating comfort at welfare kung kinakailangan para lang makatulong sa kapatid. At yan ang gusto kong ipunto. Life that is worthy of commendation is one that willingly sacrifices comforts to serve others. Life that is worthy of commendation is one that willingly sacrifices comforts to serve others. Ang buhay na karapat-dapat sa pagkilala ay yaong handang magsakripisyo ng kanyang sariling comfort para sa paglilingkod sa iba. Ganyan ang makita natin na ginawa ni Kristo. Hindi niya inisip na hindi niya bibitawan ang kanyang mga pribilehiyo. 'Di ba? Sinabi ni Kristo, he thought it not robbery, a thing to be grasped, itong kanyang pagiging equal with God. Though he was God, hindi niya sinabing, bakit ako magkakatawang tao? Diyos ako. Dapat manatili na lang akong Diyos. Hindi niya inisip yon.
iniwanan niya yung kanyang comfort para siya ay bumaba dito, maging tao at hanggang sa kamatayan siya ay makapaglingkod sa atin. Again, hindi natin dapat isipin na si Kristo lang ang dapat gumawa nun kasi siya ay tagapagligtas. We are commanded to have that mind. Diba? And Paul is saying here that it can be done through the grace of God. In fact, nagawa na ito ni Epaphroditus. At siya ngayon ay isang buhay na halimbawa ng pagsasakripisyo ng comfort para makapaglingkod sa kapatid. Pwede na sana na nung siya ay may sakit na at naka-recover, pwede na sana na uwi na lang ako. Hindi na lang ako pupunta kay Pablo. Medyo kalahati pa ito. Itong lakbayin ko. May train pa siyang lalakarin. Meron pang overseas na kailangan niyang maglayag para lang makapunta kay Pablo. Gumaling na siya. Uwi na lang siya. O kaya, I have this sum of money. Pwede na akong dito na lang magstay. Gamitin ko na lang ito. Siguro maintindihan na ito kasi muntik na ako mamatay eh. Pero hindi niya yon inisip. Itinawid niya itong kanyang tungkulin kahit na siya ay muntika ng mamatay. At kung papaanong ang Diyos ay itinaas si Kristo dahil sa kanyang pagpapakababa, ganon din dapat daw parangalan ang taong nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sinabi niya, honor such men. Kung si Kristo, God has highly exalted him because of his humiliation. This person, Epaphroditus, Paul wanted them to lift up. Umaga, merong ganong pagkilala. So, gusto kong pansinin nyo dito, he is willing to take that journey back to Philippi. Doon niya nakuha yung sakit na yon. Ang sabi ng mga commentators, maaaring malaria ito o kaya bubonic plague. Ito kasi yung uso at saka talagang nakamamatay na sakit nung panahon na yon. Ba't pa ako babalik doon? Doon nga ako na-contact. Hindi niya inisip na ganon. He was willingly wanted to go back because of his compassion para sa kanila. Alam nyo, ang mundo natin ngayon ay sobrang busy. Madami tayong kaabalahan sa trabaho, at ang karamihan ng ating kaabalahan, aminin natin ito, yung ating mga entertainments, mga leisures. Ito yung mga gusto nating i-keep sa ating mga sarili. Pag ito ang aking ginagawa, gusto ko, focus ako dito. Itong mga leisure na ito, itong mga bagay na ito na pinag-ipunan ko, nag-i-spend ako para dito, wala nang ibang makakapigil nito. Dahil dito, willing lang tayong makatulong hanggat convenient sa ating mga sarili. Pero kung natatapakan na nito yung schedules ng ating mga leisures at entertainment, doon tayo umaaray sa paglilingkod at sinasabing, teka muna, pinagandaan ko ito, nakapag-leave na ako para dito, dito muna ako. Hanggat maaari, hindi tayo dapat masaktan sa paglilingkod. Yun ang gusto natin. Very different ito sa exemplary na buhay ni Epaphroditus na dapat inaasahan hindi lang sa pastor, hindi lang sa deacons, kundi sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat na sa atin na nasa iglesyang ito. So I want to challenge us, when Providence asks us to minister for others in difficult times, be willing to be exhausted. Willing ka na makonsumi. Willing ka na ibigay yung lahat-lahat para sa kanila. Kapag hinihiling ng probidensiya na maglingkod tayo sa iba sa panahong mahirap, maging handa kang mahirapan kasama nila. Handa kang mapagod. Ibigay mo ang buong lakas mo at lahat ng kakayanan mo kung ito'y hinihiling ng pagkakataon. May nangangailangan ba na matinding panalangin mo? Kahit na gusto mong magpahinga, manalangin ka ng buong ningas para sa kanya. May nangangailangan ba ng pagre-rebuke mo? Tingin mo hindi mo kaya dahil nag-aalala ka sa friendship ninyo? Gawin mo ito ng buong pagmamahal kahit na kapalit nito ay ang pansamantalang sakit at pagkahiwalay ninyo.
Gawin mo ito ng may buong pagmamahal. May nangangailangan ba ng physical assistance mo? Gawin mo ito ng buong lakas mo, di ba? Sino mang merong kakayanang gawin ito, do it with all your might. Make yourself available to bear one another's burden and make yourself consumed in serving one another. Doon mo malalaman na may malalim kang pag-aalala sa kapakanan ng iba kapag sa iyong paglilingkod sa iba ay nakakaramdam ka na ng bigat, nakakaramdam ka na ng sakit. Doon mo sukatin. And then habang ramdam mo na may nawawala sa iyo, ramdam mo na nade-drain yung energy mo, and yet you still do it, that's the time na talagang may genuine concern ka sa iyong kapatid. Like Epaphroditus, pipilitin mong kompletohin ang iyong paglilingkod kahit mahirap ang nakaamba sa iyo. And like Jesus, na kahit mahirap, kahit masakit, kahit matindi yung kahihiyan, kinumpleto niya ang ating kaligtasan hanggang sa huling hininga. At ang resulta ay nandito tayo ngayon at ligtas mula sa kapahamakan. Ine-enjoy natin ngayon ang mga pagpapala ng ating union with Christ. Yan ang pakay niya, ang ating spiritual comfort. Kaya nawa, ay matuto rin tayong magsakripisyo para sa ating mga kapatid. Kaya kung meron sa atin dito, bisita ka namin at wala ka pa kay Jesucristo, hindi mo na-enjoy ang pagsisakripisyo para sa iba. Hindi mo ito matatagalan. Susuko at susuko ka sa paglilingkod sa iba at pagsasakripisyo sa iba. Ang kailangan mo ay genuine na concern at longing for the brethren. Yun ang mahalaga. Yun ang driving force. That genuine concern and longing like what Paul have and Epaphroditus have. Alam nyo, magkakaroon lang nito ang taong hinugasan na ng dugo ni Kristo. Kaya kailangan mong maligtas. Kaya magtiwala ka kay Kristo at sa kanyang kamatayan sa krus. Mahirap ang maglingkod sacrificially, pero you can do that. And after doing that, there is joy at merong magandang commendation. At itataas ka ng Diyos sa panahon na nagawa mo yon. You want that? Na yung paglilingkod mo, may extra effort ka, pero alam mo that it counts for eternity. You want that? You need the Lord Jesus Christ. Magiging walang halagang pagsasakripisyo natin in eternity kung wala ang kaligtasang ino-offer ni Jesucristo. Kaya magtiwala ka na yung kamatayan niya sa krus enough para mahugasan na yung mga kasalanan. At i-enjoy mo ngayon ang endurance ng paglilingkod sacrificially sa iba. I-enjoy mo ang endurance, ang pag-endure ng paglilingkod sacrificially sa iba. Diba? Ganyan si Jonathan kay David. Siya ang dapat nakasunod dahil siya ang anak ni King Saul. Pero during those times na matindi ang paghihirap ni David because Saul is wanting to kill David, ang ginawa ni Jonathan ay nirisk niya yung kanyang comfort at yung kanyang pagiging next heir or heir to the throne dahil alam niya that ang pinili ng Diyos ay si David. Naway, maging katulad tayo ni Jonathan during times of difficulty na hindi natin iiwan kahit na ang kapalit nito is magagalit yung ating mahal sa buhay. Bakit mo patuloy na sinasayang ang panahon mo at pera mo sa iglesia na yan? Kahit anong sabihin ng ating mahal sa buhay, gagawin natin ang ating makakaya para makatulong at makapagsakripisyo dahil meron tayong compassion sa ating kapatid. So let's give all our all-out support to our friends, even if it would mean we will risk our own privileges. So as a conclusion, let us gauge the worthiness of one's life by the standard of the life exemplified
by Christ, and that is seeking the benefits of others. Let's pray. Lord, we are uh, grateful for this. Napakalaki ng aming responsibilidad sa aming mga kapatid. At alam namin, wala kaming kakayanang gawin ito. Kaya maasa lang kami sa inyong biyaya. At tulungan mo kami na kontrahin namin ang aming mga sariling kagustuhan, na magawa naming talikuran ang aming mga sariling interest para makapag-focus kaming intindihin ang interest ng iba. Salamat for giving us this mind. Tulungan mo kami to be like Christ. At gawin mo rin kaming examples like Timothy and Epaphroditus for all the believers that are behind us, na hindi kami magmamayabang, kundi kami ay gustong makatulong, that they would also have this mind which was also in Christ Jesus. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.